sasabi ng mga tao, paano nyo mabubuo sa loob ng 2 araw yan? Ang laki-laki ng problema ng bansa. Ano po? Mula pa po noong June, nagsimula na po kami maglunsad ng mga konsultasyon sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Pero yung mga konsultasyon na ito ay nakatutok doon sa ating mga NGOs. Sila po, katulong ang PLCP, dahil nag-organisa na ang kanilang mga sarili at nagtalakayan na kung ano ang gusto nilang mga patakaran na ihain dito sa konferensya sa isang linggo. Kasi sa isang linggo, ang pagkakaiba naman yun, nahaharap na yung gobyerno. Yung pamahalaan at haharap na yung ating mga legislator. Ano po? Dun sa mga series ng consultation na tinatawag namin pre-conferences, maraming grupo sa nag-aadvokasya ng kalusugan ang naghain na ng patakarang, mukhang patakaran sa reproductive health, yung binabanggit mong bill. Okay. Ano po? So matatalakay. Matatalakay na yan. Kumbaga, natalakay na ng ating mga NGOs. Actually, nagkaroon na po sila ng ilang mga konsultasyon sa ilang mga legislator natin na nagsa-champion ito ng miyembro ng PLCPD dahil meron po kami medyo 40 ang natira. Kasi ba namin miyembro, 80 plus kami before, ay nag-graduate na. Yung iba ay tumakbo sa lokal, nanalo, yung iba naman ay nagpahinga na, hindi na tumakbo at going to private life. Pero yung medyo 4 na po namin miyembro ay yung ilan dyan na nagsa-champion ng reproductive health ay makipag-dialogo, makipagtalakayan na sa mga NGOs, ang mga organisasyon ng kababaihan, na nag-advocacy na isalang muli ang RH bill dahil talagang isa siyang malaking pangangailangan at na-file na po ang bagong bill. Ito po ang House Bill 17 na tinatawag natin. House Bill number 17? Opo. Na-file na po ni Congressman Lagman ang isang version. Nag-file din po na hindi ko na matanda na yung House Bill number, sorry. Nag-file din po si Congresswoman Garin ng Iloilo ng isa pang bill din sa reproductive health. Tapos na po yan sa committee. Kung ano man committee i-assign ng ating Kongreso at i-consolidate siguro. Meron na rin pong na-file na Senate version si Senator Biaso. Okay. So, at hindi ako nagkakamali, dito yung aking papel, ano? At makakasama rin yung pala si Speaker Jose de Venecia. So, ano ang dito ni Speaker? Ang papel po ni natutuwa po kami magpapasalamat kay Speaker Jose de Venecia dahil pumayag po siya ng mag-keynote sa buong konferensya na ito. Napakahalagang papel ng keynote dahil ito ang magtatakla ng tono, diba, ng buong konferensya. Ang policy conference, mahalaga na isang importanteng mambabatas o representatibo ng ating kongreso ang nandyan para magbigay ng inspirasyon na ituloy lamang ang ating mga konsultasyon na ganito. Si Speaker de Venecia po ang magsisilbing keynote speaker ng 2 araw na konferensya na magaganap ang opening sa August 15. Sa Miss State, ang natatalo ko, meron ba tayo mga kasama galing sa simbahan? Meron po. May mga opo, may mga nag-confirm. Subalit hanggang ngayon, ay nag-iintay pa kami kasi nag-imbita po tayo. Hanggang ngayon, nag-iintay po tayo ng konfirmasyon mula sa ilang mga kasamahan natin o mga inimbita natin mula sa simbahang Katoliko. Subalit sa ibang mga religion po, sa halo ng mga evangelicals, sa ating interfaith organization, meron po tayong interfaith partnership for the promotion of responsible parenthood. Darating po sila. May ilang pa rin pong Malay organization ng simbahan, ng protestante, karamihan po ang protestante, nag-imbita rin po tayo sa Iglesia ni Cristo. Yung interfaith partnership po, bahagi na ng Iglesia ni Cristo. Bahagi rin ang mga kaibigan natin mag-aklib. Pero sa Katoliko? Kami po ay nagpadala ng invitasyon na lumahok. Kasi hindi lang naman po alam namin kung saan nakatayo, nakatungtong ang posisyon ng simbahang Katoliko, particularly ng CDCP sa usapin ng reproductive health at population. Subalit yun na sinasabi ko kanina pa, hindi lang naman po yun ang pag-uusapan sa buong konferensya. Marami pa po usapin. May usapin po tungkol sa civil and political rights na pag-uusapan din sa konferensya. Sa usapin ng tingin ko, nagkakaisa kami ng simbahang Katoliko sa posisyon. Ayun. So, kaya iniinda kung nakikinig po sila, iniimbitahan po namin silang makilahok sa konferensya kung sa tingin nila ay hindi na nila ninanais na makipagdala
debate sa amin sa usapin ng reproductive health, ay may iba pa pong usapin. Komprehensibo po, human development ang tema ng buong konferensya. Tao ang sentro, tao ang kalahok, at tao ang makikinabang. Siguro, Miss Faith, nasa iyo yung pagkakataon na magbigay ng mensahe sa ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga sa kanayunan, ano? Para dito sa gaganapin na konferensya na ito, na mukhang napaka-importante, no? Sige, nasa iyo yung pagkakataon. Inaanyayahan ko po ang lahat ng ating mga mamamayan. Magkakaroon po tayo ng isang napakahalagang gawain sa susunod na linggo, August 15 and 16, Wednesday and Thursday po sa Heritage Hotel po sa Pasay. Ito po ang Second National Multisectoral Policy Conference on Population and Human Development. Magtatalakay po ito ng 13 partikular na sektoral na usapin po ng ating mga mamamayan, sa usapin po ng rural development at pag-unlad ng ating kanayunan, sa usapin po ng ating mga manggagawa, usapin po ng kababaihan, usapin ng mga bata, children's rights, usapin din po ng ating pangkalusugan, health, edukasyon, nandiyan din po usapin ng anong gagawin natin sa ating budget, sa natin dapat dalhin, ang budget natin pamahalaan, nandiyan din po usapin ng governance, corruption, nandiyan din po ang fiscal management, fiscal reforms, nandiyan po ang usapin ng trade. Lahat po yan, 17 po yan ay tatalakayin sa isang linggo, na ang layunin ay sa dulo ng lahat ng ito ay makapaglabas tayo ng pinagkaisahang policy agenda o mga mungkahin natin mga dapat na ipasa na batas ng ating kongreso na ito. Mahalagat po na tayo bilang mga mamamayan ay lumahok hindi lamang sa eleksyon. Tapos na pong halalan, nakapili na tayo, pero hindi din dapat nakatapos ang ating mga papel bilang mga mamamayan. Kailangan po ituloy natin ang paglahok. Lumahok tayo sa pagbubuo ng batas. Kung kailangan lumahok tayo sa pagbubuo ng agenda ng ating kongreso, ng ating gobyerno. Para po naman sa dulo nitong lahat ay masisiguro natin na ang lahat ng ito ay tao po ang sentro, na tayo rin mga tao ang kalahok at tayo ang makikinabang. So, lahat-lahat dito, parang wholesale, ano? Opo. Lahat-lahat. Lahat na po ay tatalakayin. Yan. So, maganda yan. Siguro, after this, doon sa dalawang araw na ito, Miss Faith, ano? Opo. Ano na mangyayari after that? Meron pong ilo-launch na scorecard sa dalawang araw na konferensya. Ibig sabihin ng scorecard, mapagkakaisahan din natin kung pagkatapos nito, yung lumabas na agenda, kung ipatutupad na ba? Kasi mahirap naman puro lang usap. Kailangan, meron, sabi ko nga, hindi natatapos sa halalan ng papel natin. Kailangan lumahok tayo sa pagbubuo ng policy agenda, ng mga mukhahin batas. Pagkatapos niya, pag inuuhan ng ating ipinagkaisa na, nagkaisa tayo ng ating mga mambabatas, meron po tayong ilo-launch na scorecard dito. Ibig sabihin po nun, ay itatrack natin, sinusundan natin sila, at sisingilin natin sila, kung totoo nga po ba ang kanilang ipapatupad ang pinagkaisahan. Yun ay sa pamamagitan ng isang tinatawag namin Population and Human Development Policymaker Scorecard. So, after ng August 15 and 16? Opo, magbubuo po ng isang mekanismo na yung mga lalawak dito ay magpatuloy na magkikita-kita at gagamitin yung scorecard. Ano po, ito po yung magsa-score kung gaano klase at anong klase ng mga batas ang ipapasa ng ating 14th Congress. At talagang tutok na tutok ako. Kailangan pong gano'n kasi alam natin mga miyembro ng PSCPD mismo nagsasabi ng mga congressman at senador na kailangan maging aktibo ang paglahok ng mamamayan. Sila mismo ay nag-welcome ng engagement na tinatawag namin. Mag-engage tayo sa kanila. Kasi sabi nga nila, minsan malungkot din naman na sila lang yung nakikipagbakbakan sa kongreso para sa tingin nila ay tamang mga batas. Sila kailangan ay may kasama at katulong silang mga stakeholders. Ang gusto rin nilang napapaalalahan na yung ginagawa nila ay tama nga. Okay, naku, napakaganda niyan. So, siguro saan pa tayo matatagpuan kung sakali may mga tao? Ay, saka kung pwede ka ako mag-finish ng konti. Yung lang sa scorecard. Ang naging mo nun, di itatrack. Pagkatapos po siguro na isang taon, tayo magbibigay ng award. Okay. Yan. Yung mahusay naman babatas, mahusay sa usapin ng human development. Hindi yung dami lang ng ipinasanyang batas.
ipatas o i-final